Looks familiar ba mga biyero? Siguro ilang beses na rin kayong bumisita sa lugar na to, no? Tulad ng marami, I really think everyone should visit Palawan. Pero kahit ilang ulit ko nang napuntahan ng mga lugar na to, sa tuwing babalik ako, hindi ko maiwasang sabihin, Aba, kalain nyo? Ano palang ganito rito? Tonight, we'll say hello to the other side of Puerto Princesa, mga biyero. Underground River, Baker's Hill. Ilan lang ang mga ito sa madalas puntahan kapag kayo ay nasa Puerto Princesa. Sa ganda ng mga lugar na to, pati sa ibang bansa, sila'y sikat. Pero bukod sa mga pasyalan na to, marami pang lugar na ilang turista pa lang ang nakakapunta. Sa araw-araw na commute, sigurado akong pagod na kayong makaranas ng traffic. Ngayong gabi, iiwasan natin ang dagat ng sasakyan dahil dadalhin ko kayo sa totoong dagat. Honda na ba kayo? Ako, Hondang-Honda na dito sa Honda Bay. Simulan natin sa isla kung saan mapapasabi ka ng, "Ay, ay, Captain! Hinahanap niyo ba si SpongeBob?" Wala siya dito, guys, pero bida rito si Patrick Star. Welcome to Starfish Island. Bakit kanyo? Dahil hindi lang isa, kundi grupo ng mga starfish ang inyong makikita. Sa sobrang dami nila, kayo pa ang magsasabi ng, "Excuse me po!" It's a picture-perfect spot. Pwede ka pang makipagkwentuhan sa mga starfish dito. Tandaan lang na bawal sila iuwi at bawal silang tanggalin sa tubig for more than 15 minutes. Take nothing but pictures lang, di ba? Bigla kang nagtampo. Next stop, isang isla kung saan mapapakanta kayo. Ito ang Cowrie Island. Dati itong private island, kaya ilan-ilan pa lang ang nakakapunta dito. Dahil sa hugis ng isla, sinasabing ang pangalan nito ay hango sa isang uri ng kabibe na madalas nakikita sa mabatong parte ng ilalim ng dagat, ang cowrie shell. Dito, iba't ibang beach activities ang pwede niyong gawin. Pero syempre, hindi tayo pumunta rito para tumambay lang. Kapag nasa isla o tabing dagat, ano ang una niyong hinahanap? Eh di ano pa, kung dito. Alright, mga biyero, seafood galore tayo. Actually, seafood by request because it's not your usual type of seafood na pwede mo i-order sa isang restaurant sa Manila. Pero dito sa Palawan, I think, medyo hindi naman sila sobrang common. Pero at the same time, it's out there. Which are, ito punta muna tayo dito. It's actually called locally ranga-ranga. Yes! Ranga-ranga is this one. This type of shellfish. Well, dito may oyster sauce, meron kang chili. Anyway, depende naman talaga sa pagkaluto ng restaurant or resort na pagtutuluyan nyo. Okay, so after ng ranga-ranga, dito tayo ngayon sa kanilang uni. And usually, di ba, uni ginagawa natin. I'm sure you remember, from the ocean, ino-open kagad nila. And then, man, Japanese people, they love this. They love it. And I don't. Iyon, natikman ko na. Ano nangyari? Nag-cut ka lang. Sorry, nawala ng battery. Sorry. Your fault. Your loss. Hindi, subukan natin. Lasang dagat.
Yung mga ibang tao talaga swears by this alien-looking type of seafood. Kaya nga swerte yung mga locals dito dahil sa ibang bansa parang, oh my God, uni! Dito parang, uni. Dami na. Okay, next is probably one of the biggest edible clams I've ever seen in my life. This is what you call it, razor clam. Kakainin mo buo. Ano ka lang? I swear to God. Sa sobrang laki niya, feeling ko meron siyang pangalan. At mamaya, kakausapin niya ako, ganun siya kalaki. Huwag mo ako hawakan. Ito muna. Babalikan natin siya mamaya. After these messages. Okay, nagbabalik po kami dito sa Cowrie Restaurant. Cowrie Island na talagang susubukan yan mamaya ng crew ko. Thanks. Oy! Feature naman natin ang abalone. Man, sikat to sa mga Chinese restaurants. I swear to God. Ang mahal ng abalone, dude. Lalo na sa Hong Kong. Ako, man, minsan nilalagay pa nila sa bote yan. Ang mahal talaga. Now, bakit? Di ko alam sa kanila. Pwede naman tayo kumain ng manok. Pwede tayo kumain ng beef. Pero, dahil nandito nga tayo, subukan na natin. Taking a bite off an alien. Lasang oyster sauce. At butter. Hindi na kayo matakot. Hello, niloko lang. Kinakain ko talaga to. Asan ka nagpunta? Asan ka nagpunta? Grabe. Anyway. Burp. Dami kong nakain doon. Actually, para sa akin, yung pinakakakaiba sa lahat na nandito ay ang stonefish. Ito. Ito yung buhay ng stonefish. Kapag pupunta ka sa beach, kapag makakita ka niyan, huwag mo nang lapitan. At lalo na huwag mo nang apakan. Okay? Kasi sobrang venomous yan. Kapag inapakan mo talagang hindi ko alam kung ano mangyayari sa'yo. Anyway, ginawa nila, may nakaapak. Yung chef, napakan niya. Nagkaroon siya ng something. Aba, binawian niya tayo. Niluto niya yung stonefish. Actually, the first time I ate stonefish was in Mindoro. Okay? And I'm like, I was just being nice to the host. Sabi ko, anak mong tinapakan yan. Ano yan? Kinakain ba talaga yan? Nice na ako nun. Hindi siya ganun ka-pretty. Katulad ng grouper or, I don't know, talakitok. Para siyang zombie na parang kahit luto na, kakainin ka pa rin. Parang durian. Durian, nakakatakot yung tsura. Pero yung lasa, ganun din. Diba I'm sure masarap to kasi nasubukan ko na eh. Ooh, look at this! Look! Para ano to? Sweet and sour. I think this is sweet and sour. Let's see. Sarap. Sarap. Diyan ka nakakatawa, ano? Parang it looks hideous, it looks so scary, but when you taste it, it's yummy. Texture tastes like lapu-lapu. Medyo naging selfish ako sa mga shellfish, guys, ha? I know what you're thinking. Hashtag, you love my job. Gateway to Palawan. Yan ang Puerto Princesa. Easily accessible dahil madalas din ang flights dito mula Maynila. Isang oras lang na biyahe, welcome to Puerto Princesa na. Paborito itong bisitahin ng mga turista dahil madaling puntahan. Madalas din itong gawing jump-off point ng mga biyaherong nais pang mabisita ang ibang isla o bayan ng Palawan. Uso rin kasi rito ang road trip, guys. Diba, sinabi ko sa inyo na nakakagulat ang biyaheng ito. Tulad ng pagkagulat ko nang malaman ko na isang Israeli pala ang may-ari ng susunod kong pupuntahan. Welcome to my place. Thank you. It's called Yosek's Place because this is my nickname all my life. You know how to speak a few Filipino words? Konti lang because Konti lang. my wife over there, you Yeah. see, she's Filipina. Filipina. How long have you been staying here in Puerto Princesa? 2 years or 2 years. already, yes. Oh, why choose Puerto Princesa? 3 kind of reasons. 3, okay. One- One is your wife, of course. Of course. Okay, that's This is number the one main- reason.
the main reason. Happy wife, happy life. Of course. Maybe sometimes sorrow, but we make it with love. Yeah, We make it with no. love. Oh, yes, I can okay. tell you, this All is right. the secret of way of with wife. Okay. The other one, I read that Palawan was chosen the most beautiful island in the world. I agree. Twice, I huh? agree. I So the third why not? one, I Third one. have the adventure spirit of adventure Right. in my body all the time. Right. 2 years later, you are here with me. Yeah, Serving, wow, offering and me food. my food here, the most authentic Israeli Mediterranean food ever that you can find. I remember when we featured Israel, the food is so colorful. You have so many vegetables. You have so many, it's a variety of green leafy vegetables with tomatoes, with everything. It's beautiful. Yeah. But here, you know, for me to bring a red tomato, it takes me 1 hour in the palenque. Because all the tomatoes so green. Ah. Then I need to check Yeah. many places until I got the red tomato. Very like red that. orange tomato, yes? Yeah. This is falafel. Yes. I can make the falafel, put on the hummus and dip with the hummus. You know what? Can You I want to- just taste? Yeah, we do like that. Oh, okay. We take the pita bread. And I'm Make guessing it- it's homemade pita bread, yes? Homemade, we make it here. Yeah, I fantastic. have Brixton over, unique for that. You see, open Open. to package, Right. magic, And put peanut butter. We take, Just kidding. no, we put tahine. I remember making tahine. Sesame And then- seed. Yes, Oh, beautiful. we put falafel inside. Falafel. We put salad inside. Okay. We dagdag like that. Ah, dagdag, dagdag. Dagdagan. Dagdag, no bawas, ha? Just Yeah. dagdag. Now you eat it. I like it. I want more. This is really good. Good job. So many food. I will try Oh, hummus first. You know, after our Mediterranean trip, Middle Eastern trip, when I got home, I searched on the internet how to make hummus. I can promise to you, my friend, that I will teach you the best way. Look, I will live here in Puerto Princesa. I will not leave. Okay, come every Ah, I day. will I come make for free for For you. free! Oh, Okay. I like it. You dip, this is come with the olive oil, Yes, authentic, and tahine. I miss this. You I miss- really miss this. Enjoy, my friend. This is for you. Eggplant. Eggplant salad. Eggplant. Yeah, authentic. I make it homemade. I make it here. All right. I can give you the secret how I make it. No one should know. This is couscous. Couscous. My type of starch. This is the shakshuka. Shashuka. Shakshuka. It's tomato based, right? This is the main common dish in Israel. The So this is shakshuka. your schnitzel. This is the This is schnitzel. your This is the kebab. kebab. Okay, so mga biyero, alam niyo naman yan dahil when you've watched a couple of episodes when we featured Israel a couple of months ago, it's my first time to experience that type of cuisine, and then flying back, unang pumasok sa isipan ko talaga was to gotta serve it sa bahay ko. I gotta share it with my wife, my kid, and hindi nalalayo yung sarapan ng ganong cuisine sa natitikman ko ngayon. So you have your very colorful veggies, which is beautiful, and of course you have your different types of meats. You have your beef, you have your lamb. If you want some chicken, they have also. So, but ito, ako busog na ako sa appetizer nila, which is the hummus. This is deadly, but not too deadly because it's not. You don't have to feel too guilty, with eating this type of food. So, yeah, be careful to try because, like what he said, man, you're gonna be hooked. All right. Matapos kumain ng Mediterranean food, saktong susunod nating pupuntahan, craft beer making o microbrewery. Sa itong alternatibong paraan ng paggawa ng beer. Madalas itong gawin ng mga maliliit na kumpanya o mga beer hobbyist.
Traditional na paraan pa rin ang ginagamit nila sa paglikha ng beer. Dito sa Pilipinas, unti-unti pa lang sumisikat ang handcrafted beer. Good evening. Hello. How are you? Okay, how are you? Welcome. I am tired. You're tired, exhausted. I want to feel relaxed. You came to the right place. Yun! Ayun, di ba? Okay, so of course, we are here in Hayahai. Haya. Hayahai. What does it mean? It means relax. Exactly, perfect. I think it's a Visayan word, Okay. which means relax. Relax. Yeah, perfect place to relax. So that's the reason why you The need reason why. Maraming flavors ang pagpipilian dito. Depende sa inyong panlasa. Medyo may kamahalan ng craft beer kung ikukumpira para sa mga nakasanayan nating local beers. Ang binabayaran nyo, yung hard work at effort na gumagawa ng craft beer. You brew your own beer. Yeah, we brew our own beer. I was in San Diego for a while, and then the craft beer industry boomed. And I said, wow, it's so cool because all the Filipinos are alcoholics. Okay. Perfect for us. Right. So I decided to come home and bought a kit. And now you have how many? We have 5 regular styles. So I'm guessing this is 4 of the 5. The first one is a German beer, paired with our own wild honey here in Palawan. When you say German beer, you get the ingredients from Germany. Yes. Hops. Hops, grains, and the yeasts that we use are all specific to that country. We follow a very strict guideline. Right, If right. you follow, if you want to come up with a certain style of beer, you got to follow a strict rule. And then you mix it with your local honey. We're with our wild honey. As in local here in Local Puerto here in Princesa. Puerto, yeah. Okay. Cheers. Probably, lahat ng inumin ko ngayon masarap dahil uhaw na uhaw ako. But this is it's light, it's light. sweet. Most of the beers that we brew are tropically induced beer. It's refreshing. Very refreshing. Yeah. I don't want to be sexist about it, but parang ang dami ko na nakilala mga crafters or Yeah. beer crafters na parang lahat sila syempre lalaki. Parang ngayon lang ako nakakita ng babae na Na brewer, yeah, no? na brewer. We're actually the first in the Philippines. Me and my partner are the first craft brewers, female craft brewers. Usually kasi ang alam ko yung mga babae gusto nila ng different. Wine. Yeah, wine. Yeah. But beers! Man, I love beers. I'm such a beer lover. You know? This is the American Amber Ale. Yan yung gusto kong fight. My type of beer. Ang local beers na to ay hindi rin basta-basta dahil ang mga ito ay kinikilala sa ibang bansa. Isang international magazine ang nagparangal sa 2 sa 5 nilang original flavored beers bilang one of the best brewed beers in the world ng 2016. Astig, di ba? Para sa mga undecided and always asking for Plan B or more, Puerto Princesa is a place full of options. Mula sa matutulugan hanggang sa makakainan, marami kayong mapagpipilian dito. Kung foodie ka o laging hangry, marami kang makakainan. Option number 1, big and fresh seafood na paluto style, meron yan. Makasisiguro pa kayo na ang pagkakaluto ay base sa inyong panlasa. Option number 2, kung ang bet nyo naman ang magpaka-healthy, pwede nyo rin subukan to. Option number 3, sa mga biherong ayaw magpanggap, alam ko ang hinahanap nyo. Pork galore na to mga bihero. Pork ribs lang naman ang binabalik-balikan dito. See that big slab of meat? Oh, ingatan lang ang mga batok ha. Pagkatapos kumain, ano pa bang masarap gawin?
pa kundi matulog. Tulog na tayo, guys. Pagdating sa adventure, hindi pa huhuli ang Puerto Princesa. Dahil bukod sa dami ng magagandang lugar na makikita dito, marami ring tagong adventure spots. Tulad na lang nito, lang isang oras lang ang layo mula sa town proper. If you're looking for heart-pumping activities, this is the place for you. Simulan natin sa zipline na para masakyan, kakailangan niyo pang pumasok sa loob ng isang kuweba. Akyat doon! Gapang dito para makapag-zipline. May caving, may rappelling, of course may zip lining, pero ang susubukan talaga natin yung zip biking. Do you see what I see? Tama kayo, Bieros. Bisikleta nga. Yan ang tinatawag nilang zip bike. Ang zipline na hindi lang basta Superman position ang pwede niyong gawin. Dito, kayo mismo ang magpepedal patawid sa kabilang dulo. Enjoy, guys! Pero kung sakaling mabitin ang inyong adrenaline, huwag mag-alala dahil may iba pang sikreto ang syudad na to. Gusto niyo bang bumida sa sarili niyong car racing game? Pwede kayo magmaneho ng sarili niyong sasakyan at mag-ala race car driver sa sarili niyong circuit. So, ang gagamitin, pretty much the same as wakeboarding. You're using a wakeboard. Using the same board. This is actually a kiteboard, but you can also use it for here. Yung wakeboard. Pag nasa wakeboard park ka, syempre, hinahata ka. Saka mas mataas yung angle niya. Oo. So, mas mahirap, mas madali yun. Mas madali yun. Mas madali yun. Ito mas Ito mahirap. kasi parang hinahata ka ng jet ski. Tsaka Di ba? straight. Oh, straight lang Straight. siya. After several minutes of pep talk, it's time to learn the basics. Di ba ang saya? Aba, mukhang mapapalaban tayo sa susunod nating gagawin, ha? Ang Dragon Boat ay isang klase ng team sport kung saan sakay ng isang mahabang bangka, nag-uunahan ng 10 o 20 rowers na makarating sa finish line sa pinakamabilis na oras. Sa gabay ng tunog ng tambol, sabay-sabay na magsasagwa ng mga manlalaro. Okay, brother, syempre masanay na ako sa Dragon Boat sa Manila Bay, tapos to naalala ko sa Boracay. Ganun na pala dito sa Puerto Princesa. Tapos pag sinabi nilang rowing, syempre naisip kagad nila yung rowing na ganyan. Opo. Pero may mga different kinds yan. Dragon Boat, kailangan isang team kayo. Opo, kailangan po sabay-sabay. Sabay-sabay. Kailangan po wag may maiiwan. Kailangan po sumabay yung kung sino mang medyo naiiwanan sa pagsagwan. Kailangan po makahabol siya. Kailangan makaabot. Para po mas lumakas at mapabilis yung pag-abot sa finish line. Kayo kasi ano kayo eh, no? Club, parang ganun ba? O ano ba para na team nyo? Puerto Princesa Dragon Boat Team po. Puerto Princesa Dragon Boat team. Tapos usually, how frequent you guys practice?
in a week? Price kami Twice a week. Tapos usually, di ba, maagang-maaga dapat yan, di ba? Opo, para po hindi masyado mainit. Okay, para sa mga hindi nakakaalam, basics lang ng Dragon Boat. Ito ay tinatawag na oar. Tama, sagwan. Opo. And usually, ganito lang siya kagaan talaga. Kailangan po kasi magaan po kasi po. Kasi repetitive yung motion eh. Kailangan mabilis. Okay. Sige, ang tamang paddling kapag nasa left side or ikaw, right side ka ba? Right side po. Or right side, ikaw. Kailangan po ang tamang paghawak ng paddle. Kailangan po wag dito. Sakal po kung tawagin sa amin yan eh. Dapat po dito banda. Para sawa lang, siya. no? Sakal. Kailangan ibabaon mo muna siya. Di ba may kaliwa, may right Kung side. saan po siya malakas yung tao, doon po siya ilalagay. Dito sa Puerto Princesa, Bay Walk madalas ginagawa ang practice session ng Dragon Boat players. Bukod sa kalmadong tubig nito, bonus pa ang magandang view. Tingnan nga natin kung kaya natin itong mga bero. Ito ang laban na hindi ko aatasan. Aria! Teamwork makes the dream work. Good job, guys! City in the Forest. Yan ang bansag sa Puerto Princesa. Dahil isa ito sa mga syudad sa buong bansa na marami pa rin nananatiling kagubatan. Sa tulong ng reforestation efforts ng lokal na pamahalaan, halos 2 milyong puno ang nadadagdag dito kada taon. Kaya naman, kumpara sa ibang syudad, mas malamig ng konti ang klima rito. Pero hindi lang sa puno mayaman ang lugar na to. Hindi kayo nananaginip, biheros. Totoo lahat ang nakikita nyo. Salakot Falls ay situated sa Salakot Mountain. Bakit Salakot? Dahil hugis niya Salakot. It's actually 1 hour away from Puerto Princesa. And it's a small type of waterfalls. 90s pa to, tinayo. No, makikita mo naman, meron ng structure, gumawa sila ng bridge. It's surprising dahil my first time to come here. Siyempre, ano pa ba ang pwedeng gawin dito kundi... Pasensya na kayo mga biyero, nauna na ako. Milagro, walang tao. So baka ito yung gustuhan nyo puntahan. Magugustuhan nyo puntahan dahil wala masyadong tao. Hindi ko alam kung iba lang yung timing ng mga turista pumupunta dito. Medyo malamig yung tubig ng Salakot Falls. Dahil nga siguro amihan na, medyo hapon na rin. Cascading yung waterfalls. The water is cold. The water is not too clear, but it's a very refreshing type of waterfalls. Pagkatapos malamigan, ba't hindi natin subukan magpainit? Dahil sa Puerto Princesa, hindi lang mga talon ang nakatago. Sa isang barangay sa Concepcion, isang hot spring ang naghihintay sa inyo. Ay, relaxation at its finest, biheros. Kilala ang Puerto Princesa bilang isa sa mga world-class destination sa ating bansa. Sagana ito sa magagandang tanawin at masasarap na pagkain. Pero hindi lang mga yan ang pwedeng ipagmalaki dito. Dante Nico Garcia, filmmaker na taga Palawan. 25 years na ako halos sa industriya kasi nag-start ako as a production designer. And then almost 10 years ago, nag-attempt ako mag-direct. My first film was Pluning. So yun, 2008 yun yung
yung naging turning point ng career ko as a director. Advocacy ko talaga na magpalawan youth development kasi dati talagang gusto ko lahat ng staff ko, taga Kuyo nun, taga Palawan. Simula ng training ng design, tapos nung naging director ako, nagtitrain na rin ako ng mga, kung anong alam ko, sinishare ko lang. So, kailangan ko ng venue, kailangan ko mag-invite ng friends sa Palawan para magturo sila. So yung mga nauna kong in-invite na mga cinematographer, writer, yung building ng nanay ko, yung kanyang maliit na commercial space, hiniram ko muna for my advocacy. Sinabi ko kung pwede ko munang mahiram for a while. And medyo pumayag naman siya. So yun, that's how it all started. At the same time, gusto kong ma-focus yung filmmaking ko dito kasi I guess mas inspired ako kung about Palawan yung ginagawa kong project. Bukod sa pagsulong ng kakayahan ng mga batang Palawenyo pagdating sa filmmaking, may isa pang dahilan kung bakit patuloy pa rin si Direk Dante Nico Garcia o Direk Ga sa kanyang advokasya. Unang-unang advocacy ko, yung Kuyonon language. Kasi siya yung nakalakihan kong salita. And habang lumalaki ako, karamihan ng mga kaibigan ko nahihiya magsalita ng Kuyonon. So I made sure, in a way, yun yung unang gusto kong masave. Yung lingwahe na ginagamit kong pagkausap ng sarili ko. Baka pa dumating kasi yung araw kami na lang ng sarili ko yung magkausap, mapagkamalan akong baliw. Mas masabor da isipin na animan, ikaw ang kakasinti. Pluning became the catalyst for Kuyonon to be declared as the official language of Palawan 3 months after the film was shown. So para sa akin, yun yung pinakamagandang accomplishment, hindi lang ng pelikula ko, pero ako bilang tao. Bukod sa Kuyonon, focus din ni Direk Ga ang inang kalikasan, tulad na lang ng pag-preserve ng natural beauty ng underground river. Pagbalik ko dito sa Palawan, maliban sa gusto ko magbigay ng workshop sa mga bata, nakita ko rin na pinupuntahan ng lahat ng tao yung underground river, pero wala siyang definite na rest day. Pinpost ko sa park superintendent na can we partner para din makakreate ako ng awareness na kailangan pangalagaan yung river. At the same time, mapansin din ng mga tao, bakit nagsasarado yung river? Kasi may mga pa-workshop para sa mga bata. Merong mga events na nangyayari para naman yung sa halip na yung pupuntahan ng mga turista dito yung river, pupunta sila para panoorin yung gawa ng mga batang na workshop ko. Dahil sa pagsisikap at pagpupursige, unti-unti nang nagbubunga ang mga proyekto ni Direk Ga. Isang patunay ang bahay na to na posibleng maabot ang kanyang napiling advokasya. Ito ang Casa Nieves. Tao po! Yo! Welcome to Casa Nieves. Rocky, no? Rocky. Yes, Andrew pare. Okay, wow, I heard a few things about Casa Nieves. At kakaiba siyang setup. Can you tell us more about Casa Nieves? Ang buong idea niya, studio. Studio. Okay, studio for... Film, cooking, everything. Everything. Ang Casa Nieves ay isang volunteer house kung saan libreng pinapatira ang mga artist or aspiring artist kapalit ang 5 oras na pagtatrabaho sa buong bahay. Tour me around. Yeah. Sige. So, dito sila titira? Oo. Okay. Dito sila titira at magkano yung babayaran nila? Wala. Wala! Volunteer. Volunteer lang talaga. Yung mga magagawa nilang output, ipapalabas namin sa CasaNieves.tv. Ano yung trade-off? Hinihikayat ang mga volunteer dito na ituring na parang sarili nilang bahay ang lugar. Maraming pwedeng gawin dito para mabuhay ang inyong creativity and imagination. Pero kung gusto nyong mapalawak pa ang inyong kaalaman, meron din ditong library at editing room na pwedeng gamitin ng mga volunteer. Basta't sisiguraduhin lang na para sa ongoing project ang ginagawa. Nakakatawa, parang pagpasok mo sa isang kwarto, each room has a different charm. Each room has a different look. Ito, it's a room within a room. Para kang nasa ibang lugar. Pero kung turista ka na gusto lang din magpahinga, meron din namang kwarto na pwedeng matulugan. Meron din silang edible garden para sa mga biherong gustong makatikim ng healthy eats. Bonus pa ang perfect background para sa inyong mga Insta stories. The
Tandaan lang na kailangan mag-book muna bago pumunta dito at may minimal fee kapag sa kwarto nito ka matutulog. So it's open for tourists. Kahit pa paano, this is the only room na pwede sila magbayad. Oh, it's an empty room. Or meron pa sa loob, malamang. Nagsiset up kami dito ng bed. Okay. Tapos full setup ng mga candles pag binubuk. Oh, okay. Nice, nice. May mga bagay na sadya talaga nakakatuwang balikan. Lalo na kung ganito kaganda ang mga lugar na inyong makikita at hindi kailangan sa pilitan. Noong una, akala ko nakita ko na yung lahat. Sa aking pagbalik, nagulat pa rin ako sa mga nakita ko. Kahit ilang ulit na akong nakabisita sa lugar na to, masasabi ko na ito ang pinakamakabuluhan. Dahil bukod sa nakita ko ang iba't ibang mukha ng Puerto Princesa, mas nakilala ko pa ang mga taong matindi ang pagmamahal sa bayan na to. Simple man kung titingnan ang ginagawa nila, pero itong mga bagay na to ang nagbibigay kabuluhan sa bawat turista na bumibisita. Sa susunod na bumalik kayo sa Puerto Princesa mga biyero, ito lang ang pakiusap ko. Please lang, mas kilalanin nyo pa siya.